napaka-bias po nitong mga mainstream media. Pero inyo yung napakalalang baha po dyan sa Luzon at saka Visayas, hindi po nila matutukan ng lente ng camera nila. Okay, teka lang. Ang malalang baha, may malalang baha ba ngayon sa Luzon bukod sa Baguio City? Sa Baguio City nakaalyado rin nila. Peps TV, kumpara noon, ang baha noon, kumpara sa baha ngayon, I don't think the same pa rin, malaki na ang improvement. Okay? So, kung ikukumpara mo, kasi sige, mahirap po kasi ikukumpara, pero kung yung sinasabi mo, na baha noon, na malupit yung mga, parang may malaking baha ba ngayon di sa Maynila? Parang yung baha na, ang nakita kong baha kasi sa mga posts, no, yung talagang bahang normal lang naman. Dahil nga nababarahan bigla, kaya nga yung mga MMDA natin, ang daming mga basurang pinagtatatanggal dito sa mga di ba, sa mga drainage. Kasi yung mga didilis na mga, ay hello, kat ha, mabuhay. Dahil dun sa mga mga drainage na nababara ng mga basura na pinagtatapon ng mga hinayupak na didilis, di ba? Yung mga didilis ng mga dugyot at amoy luga. Di ba? O yan, sabi nila, yung mga baha ngayon sa Manila, dahil na lang sa mga basura ng mga basurang DDS, yun nga ang sinasabi ko. Ay, Ma'am Eva Hernandez, shoutout sa'yo. Yun nga ang sinasabi ko. So, Peps TV sige. Pero yung baha dito sa amin sa Davao City na ordinaryo na lang po. Kasi pagtapos naman po ng ulan dito, wala pa pong 2 oras mga Lodi. Minsan pa. Mga didilis, si Peps TV, siraulo na. Peps TV, isa kang malaking siraulo. Isa kang malaking tanga. Kailan pa naging normal ang baha? Aber, kahit nga sa Maynila, laging binabaha yung mga yan. Sinabi ba nilang normal ang baha? Kahit nga yung mga taga-Hagonoy, Bulacan hanggang ngayon hindi nila ina-accept na normal na sila'y binabaha. Yung lupa nila below sea level. So, Peps TV, isa kang malaking tanga. Kaya kung ako sa'yo, lalabanan mo na ako ng debate. Isipin mo, mga didilis, mga taga Davao City, normal daw sa inyo ang binabaha. Normal na raw sabi niya, hindi sa akin to nang galing Ordinaryo na raw at pagkaripas lang daw ng mga 2 oras, mawawala din naman. Normal? Ang tanga mo. Kailan pa naging normal ang baha sa bubong didilis sa katulad mo? Normal yun. Pag mga bubong didilis, isipin mo, normal daw na baha. What the heck? May 51 billion kayong budget sa baha? Sasabihin nyo, normal? Hindi naman kayo below sea level ang lupa ninyo? Tapos may dagat pa dyan? Sasabihin nyo, normal? Ano ka, siraulo? Ikakatwiran mo, 2 oras lang, nawawala na. Talo ka sa Maynila. Sa Maynila, wala pang 1 oras. Yung dating GR Anet ang binabaha at tumatagal ng linggo ang baha. Ngayon, wala pang 1 oras, humuhu pa. Tapos dyan, sasabihin mo, normal. Di ba ang tawag dyan? Hindi, ang tawag dyan, Brad, mukhang wala ka na sa normal na pag-iisip. Wala na sa normal na pag-iisip to si Peps TV. Normal lang daw ang baha. Paano naging normal? Basta may baha, hindi normal. Kahit na sabihin mong nasanay ka na, hindi yan normal. Ang dapat, ang isang syudad walang baha. Abnormal. May 51 billion. Yung 51 billion, kaya na nung magpagawa ng, ng 5 pangil bridge. Tinira lang ni Iyotman. Tapos sasabihin mo, normal. Ay, teka lang anong pangalan ito? Peps TV, baka akala mo ang Davao City katulad ng Maynila. Di ba? Isa ka rin abnormal, wag mong ihalin tulad. Unang-una, population. Yung population ninyo, kakapiranggot, wala pang 10% ng population ng Maynila. Ngayon, yung landmass ninyo, napakalaki kumpara sa Maynila. Di ba? Masyadong crowded na, overpopulated ang Maynila. Unlike sa Davao, napakalaki ng lupa ninyo, hindi naman kayo overpopulated. Kaya wag mong ikukumpara, wag kang tanga. Di ba? Yun, BGC, walang baha. Sabi ni Idol, tsaka, BGC, walang baha. Marami naman sa BGC, walang baha. Sabi ni McKenny. Marami naman, ito Harilto ka, sa totoo lang, sa Maynila, marami na ngayon na dating mga binabaha, na ngayon ay hindi na. Bumahaman, sandali na lang. For example, Taft Avenue, kumusta na? Sa mga taga-Taft dyan. Ito Harilto ka, bata pa lang ako, taga-Western Police District ako, nakatira, nag-aral ako sa Arroyo. Estudyante pa lang ako, bumabaha na sa Taft Avenue. Lalo pag may bagyo, yung Kalaw, bahayan. Tapos, ang gagawin ko pa, pupunta pa ako sa Lagos Nilad, sa may Loton nung araw. Wala na yung Loton no? Wala na yung Loton, kaya po Loton yun sa mga umabot. Andun ang terminal ng Loton. Yung Lagos Nilad na ganun, swimming pool namin dyan. Doon sa ibabaw mismo, tumatalon kami dahil ang taas ng tubig, ang lalim, talagang hindi ka sasayad sa lupa. Wala akong nabalitaan na yung Lagos Nilad ngayon, binaha.
Wala, inahanap ko kasi yun ang aking aking pamantayan eh. Yung Lagos Nilad, walang binaha ngayon sa Lagos Nilad ha. O eto, sabi ni Ateng Berbo, yung Marikina, correct, marami akong kaibigan, tulad ng nasabi ko na sa inyo, no, marami akong kaibigan sa Tumana. Yang Tumana, palagi akong nagre-rescue dyan. Dahil yung kondo ko dati, malapit lang dyan, nandito lang sa Pasig, malapit lang sa Tumana. No, sa may Santolan lang yung kondo ko dati. So meron ako dyan mga kaibigan sa sa Tumana mismo. Lagi dyan baha. Ay Diyos ko po Rudy, ngayon wala eh. Wala akong nabalitaan baha sa Marikina. Good job talaga, no? Good job talaga, di ba ka? O eto, sabi ni Mekenyo, bakit INC hindi hinahanap ang 51 billion na punta kay Pulong? Totoo yun. Ano yan, mga siraulo nga yan. O kaya wag kang tanga. Hindi normal ang pagbaha. Ginagawa mo pang normal. Tanga na nga kayo dyan. 80% ng nasa Davao City. Pati ba naman yung iba dinadamay mo pa? May 20% pa dyan mga matatalino. Wag kang bobo. At wag mong gawing normal ang baha. Gago puta. Lakas ng tama. Siraulo na ito. Okay. Wala pang isang oras humuhupa na agad. Pero, etong malupit yan. Oh. Dito po sila nakatutok sa amin, tapos pinalalabas po nila, nasa na daw po yung 51 billion. Legit naman yung tanong, nasa na nga ba? May paliwanag ba? May paliwanag ba? Wala naman eh. Ang ibinigay, ganyang kakapal? Na kunwari may mga nakasulat at kung ano-ano? Ang tanong ay nasaan? Nasaan ang 51 billion? Sino ba naman hindi magtatanong? Tulad na sinabi ko, kaya mo na magpagawa ng 5 Pangil Bridge? Tapos Davao City, 51 billion. Diyos ko po, buong Davao City, sementado na sana yan. Buong Davao City, may malalaking drainage na sana yan sa halaga ng 51 billion. Tapos magtataka ka kung bakit tinatanong, ba't dyan nakapokus? Huwag kang bobo. Tatanga-tanga, hinayupak. Flood control daw po ni Pulong Duterte. Di ba? Ang lupit. Para lang mapagtakpan kung ano man po yung pinagyabang ni Marcos Jr. na 5,500 flood control tapos na daw po. Pero yung kaganapan po dyan sa... Teka lang. 5,500. At least si PBB maraming naipagawa. At yung mga yon ay makikita kung saan-saan. Doon sa 5,500 din, wag kang bobo. Ang iba ron ay sa kay Fentaboy pa. Minana lang at pilit tinapos. Ikaw, ang tanong ko, asa ng 13,000 plus, if I'm not mistaken, 13,700 plus na flood control ni Fentaboy. Sige nga, dumibati ka nga sa akin. Bigyan mo nga ako ng sample. Kung nasan yung 13,000 na pinagmamalaki ni Fentaboy na flood control, sa 13,000 bang yun, ilan ba ron ang sa Davao City? Alalahanin mo, may 51 billion. Ilan ang nasa Davao City ron? Di ba? Manila, kapag nagbabaha mga lodi, nakakabwisit po talaga. Diyan ka mali. Nung panahon ni Digong yung sinasabi mo, nung panahon ni Fentaboy talaga, totoo yun. Mabibwisit ka talaga. Ayan sabi ni Mark Joel, 13,917, tayo na yung kay Digong nyo, ayan. 13,917, di ba? Mababa pa pala yung estimate ko, 700 plus lang yung sa akin, Lugi pa. Ang tanga nito, sinasabi nito yung panahon ni Fentaboy, no? Yung panahon ni Fentaboy, ganun talaga, mabibisit ka, pero ngayon, mabilis na humupa. Yung Araneta Avenue nga, halos hindi binaha, Ang bilis mawala ng baha, Samantalang dati, pag umulan ngayon, kahit ulan lang, naku po, Rudy, linggo tumatambay ang tubig doon. Eto pa, ang isa na kabisado ko dahil malapit ito sa opisina namin. Wala akong nabalitaan na bumaha ngayon sa Roses Avenue. Dito sa may shortcut papunta dito sa may sa may E. Rodriguez. Meron kasi guys sa mga taga Quezon City sa mga taga Roses, meron kasi kaming dinadaanan diyan shortcut pababa ganun yung palusong tapos creek yan. Tapos pag akyat mo nandun yung KFC E. Rodriguez na yan. Nakalimutan ko kung anong street yun. Yung lugar na yun bumabaha talaga yung kada ulan yun yung may mga bangkana. Yung creek na yun. Pero wala akong nabalitaan ngayon dun Yun ang mga inaabangan ko ng mga balita sa baha. Pero wala ngayon, hindi ko nabalitaan. Ang mga pinapakita ng mga didilis ngayon na baha, yung mga nasa kalsada na na gaano lang naman, lampas pa lang. Hindi naman parang nasa gutter gutter deep lang. Gutter deep na baha. Paano mong sasabihin na hindi gutter deep na baha? Yung mga sasakyan tumatakbo. Wala pa sa kalahati ng gulong. Tapos sabi ng mga didilis, tingnan nyo ang baha. Normal yun ang normal na mabilis mawala. Eto pa, sasampulan ko kayo. Ano nangyari na dati kapag umulan ng ganyang kalakas, habagat, di ba ang Espanya baha na? May nabalitaan ba kayo sa Espanya ngayon? Ako hinahanap ko ang balita sa Espanya, wala akong makita. Espanya, dito sa may sa may bilian, sa may Evangelista. Tsaka sa may bilian ng mga spare parts, Banawe. Yung mga yan ang mga lugar na bahain. Bakit wala ako ngayon nababalitaan? Pero tingnan mo, Davao City, Diyos ko po. Pag umambon, baha. Magkahamog nga lang, baha. Nasa Maynila ang bagyo, nasa norte ang bagyo, wala sa Davao City. Normal na ulan lang yan.
Bakit baha? Eh, ang Maynila ngayon, pag may normal na ulan, hindi na binabaha. Oh, di ba totoo? Kapag normal na ulan, hindi binabaha. May bagyo. May buntot yung bagyo, habagat, kaya binaha yung ilan sa Maynila. Pero, hindi bahang katulad ng sa Davao City. Ang baha sa Maynila, gutter deep lang. Kumbaga, nasa abot lang sa mga, sa gulong lang ng sasakyan, hindi pa nga nangangalahati. O yan o, sa may recto, wala rin. Kaya nga eh. Yan ang mga aking binabantayan sa Maynila. E. Rodriguez, Espanya, Lagos Nilad, Banawe, itong sa may Evangelista, wala. Yung sa may Roses, sa Quezon Avenue, wala akong nakita. Kahit sa E. Rodriguez, di ba? Oh, anyari. Ibig sabihin, sa TAF, wala rin. Ibig sabihin, maganda na ang programa. Ibig sabihin, ay ayos na unti-unti ang flood control sa Metro Manila. Ang tanong ko, sa Davao City, sa tagal na panahon na nakaupo dyan si Fentaboy, na tagal na panahon na nakaupo dyan si ano ninyo, itong Duterte ninyo, hindi ninyo ayos na hinayo pa kayo? 6 na taon na nakaupo si Fentaboy, napakatagal na mayor, tapos yung mga anak, mga naging mayor, yung si Iyotman, napakatagal na congressman, may 51 billion. Tapos pag umuulan lang dyan, normal na ulan, dilubyo na. Normal na ulan, sobrang laki na ng baha. Kalahati ng bahay hanggang bewang. Lubog ang ibang sasakyan. Oh, di ba? Kaya wag kang tanga, Peps TV, tatanga-tanga ka lang. Di ba? Wala kang kaalam-alam sa Maynila. Di kaya nasa Pilipinas ka na, hindi ka pa updated. Nahinayo pa ka. Biruin nyo kaunting ulan lang po dyan sa lugar po ninyo sa Manila. Pero yung baha po mga Lodi, hanggang bewang na. Oy! Fake news! Fake news! Fake news! Binabaliktad. Dyan nga sa Davao, ang init-init, kahit walang ulan, biglang bumabaha. Sabihin mo akong fake news. O sige nga, papatunayan ko sa'yo na hindi naman umulan, biglang bumaha dyan sa Davao. Tapos may namatay pa na babae, estudyante. O, di ba, inanod ng baha? O, walang ulan ha? Walang ulan dyan sa Davao, biglang bumaha. O, di ba? Yung sinasabi mong kaunti ko, kailan yun? Magpakita ka nga ng dokumento na nitong nakaraan umulan lang ng kaunti, bumaha dito. Wala kang makikitang ganyan. Fake news, fake news. Pero dito po sila nakatuon Kasi nga may 51 billion, Bobo. Paano hindi yan tutuon ng tatanga-tanga ka? May 51 billion nga dyan eh. Alam nyo kung makikipagdebate sa akin to, iiyak sa akin ng dugo. Ako sinisiguro ko hindi to lalaban sa akin eh. Anong tingin ninyo, lalaban sa akin ng debate to? Tingin ko malabo, iiyak luluhan ng dugo ito eh. Sa lahat na nakakapanood nito pwedeng kulitin nyo itong lalaking ito para makipagdebate sa akin. Diba? Kulitin lang ako. Diba? Kulitin niya lang ako. Kulitin nyo pala para lang dumibate sa akin. Oy, si Maria Estrella. Good morning, Jan. Nasa US nga pala ito. Good morning, idol Ay, bago ang lahat, sa lahat ng mga nagbibigay sa akin ng gift sa FB, maging dito ay salamat sa inyo. Hindi ko nakikita ngayon kung nakapagbigay na kayo ng gift So mamaya na lang pasasalamatan ko kayo kasi hindi dito nagre-register sa Streamlab kung nagbibigay kayo sa akin ng mga stars, no? Anyway, pagkatapos naman ng live natin yun tinitingnan ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ngayon pa lang, salamat na sa inyong lahat Yun po. So yun. Sige, tuloy natin. Bobo talaga to, guys. Hindi ito lalaban sa akin, iiyak to ng dugo sigurado ako. Di ba? Yung konti lang po yung baha, dahil nga po Kunti pa ba yun? Teka nga. Kunti daw ang baha. Kunti ang baha. Talaga ba? Ay, kunti daw ang baha. Talaga ba? Gaano ba kakunti ang baha sa Davao City? Ba't sabi niya kunti? O yan. Sige. Panoorin natin guys O di ba? Palibasa yung mga kabubuhan ninyo. Dahil dito rin sa mga pagbahang ito, bilib na bilib ako. Alam niyo kung bakit guys? Isipin niyo, ang Davao City wala naman doon ang bagyo pero ano nangyari? Binabaha. Ito panoorin natin. What the heck? Yan yan. Davao City updated yan. Wow! Hindi daw, kaunti lang daw. Talaga sa Davao, parang Singapore, wala naman bagyo. Kaunti lang pala. Umulan lang ng kaunti. Actually, hamog lang yan. Ambon lang yan Diba? Ito, tingnan pa natin. Ito naman, nung umulan ng mahina, Davao City pa rin yan Ayan, Davao City pa rin. Kita nyo naman, di ba? What the heck? Asan yung 51 billion ni Iyotman? Habang sila Iyotman, at yung mga, tingnan nyo naman 51, Davao City high tide. Ayan po, nakatutok. So yun kita nyo sabi wala daw. Laki-laki ng bahayo na yung mga Peps TV kasi nungaling ka talaga ito ba? Sige. Ito po yung GMA, ABS-CBN, Bilyonaryo, News 5. Di ba mga Lodi, ang lupit? Ganito po, kagaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa pagtatago ng katotohanan. Galit na galit. Galit na galit sa mga mainstream media para bang pinalalabas yung mga mainstream media bayaran ni PBBM Ang bobo lang tinitira nga namin yung mainstream media dahil hindi man lang nung pinapalabas yung mga mabubuting ginagawa ni PBBM. Bobo ka ba?
Tapos akala mo naman di ba naasar nga kami dahil hindi man lang ng mainstream media pinapalabas na si PBBM namigay ng kagaya ngayon, si PBBM pumunta sa Navotas yata sa Fishport, di ba? Andun, may activities. Tapos hindi man lang binabalita yung mga pamimigay ng bahay, di ba? Pag-aayos ng mga school, wala man lang makikita ka sa mainstream media nyon. Ang nagbabalita lang kaming mga vloggers. Kaya oy, shoutout pala kay Sam Adventurous tsaka kay Article PH kay Isa. Guys, itong tatlong ito baka pwede lambing ko lang sa inyo. Paki-follow nyo. Diba? I-follow nyo sila kasi sila talaga sila at least naiiano nila. Tsaka si Uncle J Uncle J Vlog, sila talaga ay nakakapag-share ng ng mga good news patungkol sa ginagawa ng ating pangulo. So please, kaya naman isang lambing lang. Paki-follow nyo itong apat na ito, si Uncle J Vlog, si Sam Adventurous, si Article PH at syempre si Isa, okay? Yon, sige tuloy tayo. Para lang po malihis sa ibang tao Wow. kung ano po yung kapalpakan na ginawa po ng kanyang administrasyon. Ayan nga po, dito po nakatuon ang balita sa amin. Ayun, wala na, umiyak na. Ang lakas ng iyak ni Peps TV. O Peps TV, para makabawi ka sa akin, isipin mo nilalait-lait kita. Ang gawin mo, balikan mo ako tapos mag-content ka, hamunin mo ako ng debate. No, kaya sabi mo, hindi, magdebate tayo, pag-usapan natin, huwag kang pumayag na nilait-lait kita rito. Pero ano naman kasi bro, ang tanga mo naman. Sasabihin mo na normal ang baha. Kailan pa naging normal ang baha? Normal ba yung nakita mong pinalabas ko? Di ba? Kaya huwag kang tanga. Okay. So next, punta tayo sa kasunod.